Welcome to Mab Auto, and for today, we have another vehicle to review mga padi, and this time, it's the Toyota Innova XE. At ano nga bang gagawin natin dito? Hindi na natin bubusisiin ang design dahil this is the same body style, pero sisilipin natin ang mga creature comforts and features sa loob kung ano man meron sa 2024 Innova XE. At ang hindi makakatakas, syempre, drive natin yan. This will be a long video dahil mag-NVH na rin tayo. Power test, braking test, NVH, vibrato test. Syempre, saan pa ba? Sa Sampaguita, saka sa Sungay. Let's do this! Konting busisi lang sa design mga padi. Grill na palitan. Bumper, a little changes sa bumper. XE, wala siyang fog lights. It's the same. It's the same. Oh, walang nagbago. Sa XE, walang badge ng XE. Pati J, wala ring badge. Pero yung E, yung G, saka yung V, may mga badge yan nakalagay dyan. Yun lang, ang kailangan nyo malaman dito dahil ito pa rin yung Gen 2. Correct me if I'm wrong. Alam ko, Gen 2 to. And ito yung tinatawag na benchmark daw ng MPV. It's body on frame, hindi kagaya ng mga traditional na MPV na monocoque chassis. Ito parang pick-up, may ladder frame, nakapatong yung kaha para siyang pick-up or yung Fortuner. So let's check the interior mga buddy for creature comforts and features. To enter the car, meron kang 2 option. Pag nawala ng battery itong remote mo mga buddy, pwede mong pindutin to, parang panaksak ng mga kontrabida sa pelikula. Susi mo dyan, pero since may battery to, pipindutin mo lang yan. Open na yan mga padi. At ito ang bubungad sa'yo sa XE. Door sidings, hard plastic, pero hindi siya malutong tignan. Itong part na to. Maganda naman siyang tignan mga padi. Meron kang soft touch material dito na may cloth. Ayan, cloth siya. Yan yung mga controls mo. Meron kang pocket. Saka malaking bottle holder dito. And the dashboard is still the same in shape. Naka-review na ako ng Innova G. Kung di nyo pa napapanood yun, I think that's 2021 model. Click nyo lang itong pop-out banner dito mga padi. Yan, 2021 model na G. Anyway, dito sa XE, ito ang bubungad sa'yo sa dashboard. Same dashboard. Walang mga colored trims sa aircon vents. Pero ganun pa rin. Meron kang textured dark gray dito na plastic. And parang may mga diamond. Here's your multimedia. We'll go back into that later. Itong aircon controls mo, rotary knobs, basic. Parang yung J lang din. Manual, walang digital display, walang buttons. Ito lang ang button dyan. Ito blank. So steering wheel is PUP. Kung tawagin ko, hindi yung university. Polyurethane plastic. It's a bit squishy. Ayan o. Kita nyo ba? Napipindot-pindot. Malambot. May mga controls ka dito. Gold, silver trim sa manibela mga padi. May mga controls ka dito for your multimedia mga padi. Yan. Para sa multimedia yan. Tapos Bluetooth for your cellphone. Ito display doon. We'll get into that in a while. Gauge cluster mo is very basic. Analog RPM. Analog speedometer. Tapos meron kang maliit na LCD sa gitna. Let's get into that. Innova. Pag sinusian mo, tapos yun yung ano mo, pixelated, parang Nintendo family computer nung araw mga padi. Meron ka rin fuel gauge, nandiyan dyan sa may speedometer mo mga padi yan. And coolant, temperature gauge dyan sa may RPM. Yung LCD mo, it displays your range, your odometer. Pindutin mo lang to. Display. Mag-iba-iba na yan. Average speed, elapsed time, eco off, ganyan, settings, outside temperature, current fuel consumption, average fuel economy, yan, 10.3 siya, hindi ko na nireset. Back to range, pero pag pinindot mo to mga padi, yan, trip A, trip B, tapos yung liwanag nung ilaw nung gauge cluster mo, and back to odo. So yun lang ang meron dyan. Dito tayo sa may multimedia natin. This one, it's maliit. Hindi ko alam ang size niyan. Search nyo na lang sa Google, pero maliit siya. But, meron ka namang Android Auto and Apple CarPlay. Meron ka ring USB. Pag pinilag mo yung USB mong audio, add device. Yan. Tapos may radyo. Marami siyang naka-display na pwede mong galawin. At least nandiyan lahat ng mga information na
kailangan mong makita or gusto mong makita, trademark ng Innova 2 glove box. Ito yung una, soft dump na may cooler. May cooler yan. Parang may aircon yan dyan, bumubuga mga padi. Kaya malamig siya. But this one, it's hard dump. Push, boink. Yun lang. And it's not that big. Pwede na, malaki naman yung loob niya. Bulaklak ni Papa. Hindi ko malusot, pero maluwag naman siya. Palalim yung loob eh. So maluwag yan mga padi. Just trust me. Punta tayo dito mga padi. Meron ka mga buttons dito. Ito for your defogger sa rear defogger. Tapos meron ditong display passenger airbag on. I don't know bakit ganyan. May patayan ba tong airbag? Hindi ko maintindihan yan mga padi. Eco mode, power mode, no explanation needed. And traction control. Dito meron kang malaking cubby or lalagyanan, tray. Ang laki nyo. For scaling, lagay natin si cellphone. Kasya si cellphone mga padi. And dalawang lalagyanan na naman dito. Ang dami niyang lalagyan. And yung traditional shifter ng mga Toyota, ladder, kung tawagin. Ladder shifter ng automatic nila. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos meron ka ring manual mode, plus, minus, tapos S. Ito, D for drive, S for sport. Or hindi ko alam kung yan na naman yung tinatawag na sloping. Balik tayo dito sa taas mga padi. Meron kang map lights, dalawa. Meron siyang sunglass holder, which is good. Dahil sa mga ibang MPV, yung typical na MPV, wala. But sun visor, walang salamin sa driver, so hindi mo makikita yung kapugian mo dyan. Ito rin sa driver side, wala rin. Walang salamin sa XE. Anyway, dito, balik tayo dito mga padi. Cup holder, napakalaki. Your storage dito sa gitna, yan, may kalakihan. Yan, for scaling, ito yung cellphone. Pasok, lubog. So may kalakihan, maluwag, wala bang saksakan dito, walang saksakan ng 12 volt. Mukha siyang covered with leather but it's not. It's not mga padi. Naalala ko sa ibang variant ng Innova, meron pang mga port dito. Yan yan. Ito kasi blank dito mga padi. Tapos may maliit na basurahan packet. Yan, babaw lang yan. Babaw, mga 1 inch lang ang lalim yan. Bago tayo pumunta sa likod, steering wheel muna. Steering wheel check. Tilt and telescopic. Yes, daming adjustment. And seats, ito ang kulot niya mga padi. Mix of ganito saka ganito. Parang may design na ganyan. Yan ang seats ng XE. All black. So medyo may kadiliman dito. Ito lang nagbe-break ng colors. Yan parang gold, silver na yan mga padi. Pati dito sa steering wheel. Driver seats is height adjustable mga padi. Height adjustable yan. Yan. Pero bababa ko na nasagad. Yan. Yan na yung driving position natin. Check naman natin kung anong meron sa likod. Dito sa likod mga padi, same deal sa door cards. Yan yung plastic niya. Yung parang hindi malutong, mukhang leather. Kulang sa mix of colors dahil XE nga ito. Walang ibang kulay, all black. Meron ka pa ring soft touch material dito. And your seats, ito nga, gaya ng sinabi ko, black. Pattern siya sa gitna. Ito ang seats mo mga padi. Sit! Ito ang space. Napakaluwag. Napakaluwag. Medyo naka-atras na yan. Hindi ko na kasi magalaw kasi nakasetup na yung camera natin. Definitely maluwag to mga padi. I can stretch. Yan. D4 test. Walang sabit. Pero nauusog to. May lever din dito. Gaya ng ibang mga upuan dito sa second row. Pwede mo namang iusog to. Yan. Pero yan ay sagad niya. Meron pa ring maliit na space. Pwede ka pa rin mag-stretch kahit papano. Isofix. Meron tayo. Dito mga padi. May sign. Isofix. Hindi nga lang nakasulat pero baby seat na nakalagay. Ayan. Kapain mo lang. Ayan. And of course dito sa taas, sa XE, dyan yung rear aircon mo para sa mga passengers dito sa likod. Yan. May sariling controls. So dual aircon to mga padi. Dito sa baba, meron kang socket. Ayan, 12 volt socket. Saka ito, merong sabitan ng bag or plastic or kung ano mang pwede mong isabit dyan. Yan, sa XE yan, sa XE mga padi. Naalala ko kasi yung sa G, merong lamesa, mini table dyan. Pwede kang kumain or gusto mo mag-bossing-bossing, laptop ka dyan, pwede.
Dito, wala yung lamesa na yun. Silipin naman natin ang third row. To enter the third row mga buddy, itong lever na to, angat mo lang yan, yuyuko na yan, and mag-automatic na ng fold. So, medyo may kataasan ng akyatan. And of course, yung traditional seat ng Toyota na dito sa gilid na katupi. Hindi pa rin nila binabago yan. To remove that, tatanggalin mo lang naman yung hook na yan. Yan, bababa na yan. Tapos, kailangan mong iganyan yan para sumabit dito mga buddy. And, yan. Meron ka na upuan dito. Is it reclinable? Yes, it's reclinable. So, ano bang meron dito mga buddy? Merong pocket. Pocket ka dito. Another pocket. Ibaba natin itong upuan na to para magkaalaman. So, kung nakasagad to dito patras mga buddy, wala, dikit na ako. And yung upo ko, kita nyo naman, angle of attack niyan, turok na, turok. Hindi 90 degree. For long trips, I don't think komportable to sa isang katulad kong 5'5 or 5'6 pag nakasapatos dahil yung bend nung tuhod ko is pag ano na. Pag nakausog siya ng sagad, meron kang at least 4 fingers ko. Yan. And I can stretch now. You know, I can stretch. Much comfortable na. Yung legs ko mas medyo bumaba na, almost 90 degree na mga buddy. Meron ka ring aircon vents dito, mga buddy. Yan, 1, 2, tig-isa kayo ng passenger dito. Syempre seatbelt, hindi mawala yan dito sa third row. Dito, pocket lang din mga buddy ang meron. Wala kang any socket dito for charging. There's nothing. Pero silipin naman natin kung anong meron dito sa likod mga buddy. Although kita na natin, doon tayo sa labas. To open the back mga buddy, meron kang popper dito. Ayan, rubber popper. For scaling, ganyan na lang siya kalaki. Pag nakataas yung third row seat, hindi ko alam ang size niyan, lagay ko na lang dyan mga buddy. To fold this, madali lang. Hilain mo lang to. Ayan o, parang meron nang helper spring eh. Tabit mo lang to dyan. And sarado mo ulit to. Ayan na. Isang quirky feature ng Innova dito sa likod mga buddy ito. Lagayan ng headrest. Para yan dito. Para kung gusto mo pagkasyahin yung tatlong tao dito sa likod, tatlong kids, taguan niya ng headrest. So sabitan niya yan dyan. Saka meron ka ring pocket dito. Yan. Lagayan ng tools, jack, at kung ano man pwedeng magkasya dyan na gusto mong ilagay, pwedeng taguan. Pero pag nakatupi yung third row mga buddy, ayan ang space mo. Sobrang laki na yan. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan. Ilalagay ko na lang dahil hindi ko nire-research yan mga buddy. You can research it on Google pero ilalagay ko pa rin yan dyan. And of course, syempre yan, second row, na-fold pa rin yan. Pag na-fold yan, hindi ko rin alam kung gaano kalaki. Ilalagay ko na lang din kung gaano kalaki. Okay mga buddy, let's check the engine naman. To pop the hood mga buddy, eto, dalawang lever lang naman ang meron dito. Isang pang fuel or hood. Teleport. Alright. May kagaanan ng hood. Ito ang makina ng Innova mga buddy. Para sa mga engine geek, kung tawagin to is 1GD FTB. Ito yung 2.8 or 2,755cc or 2.755 liters stock engine with turbo mated to a 6-speed automatic transmission. Ang lakas nito is 172 horsepower and 360 Newton meters of torque. No doubt, isa to sa mga malalakas na MPV na drive ko mga buddy. Bago ko makalimutan, Innova has 167 millimeters of ground clearance. 167, no? Baba. Pero mukha namang mataas kumpara dun sa Veloz or Avanza. Pero 167 dahil siguro dun sa mga ano niya sa ilalim. But anyway, let's take this for a drive. Driving the 2024 Innova XE. Kung di ako nagkakamali mga buddy, ito yung pangalawa sa pinakamababang variant. Kasi yung J, alam ko manual transmission lang ang J. Tapos ito yung sumunod. Tapos E, G, V. Correct me if I'm wrong na lang. Hindi ko kasi masyadong nire-research yung mga yan. I'm more of
driving experience mga buddy. But anyway, simulan natin sa steering wheel mga buddy, where I always start. Sa center, usual na mga ladder frame SUV MPV. Wala masyadong ganap sa gitna. Malalaman natin yan pag gumabig na tayo ng maliko. Nakalimutan ko na kasi matagal na yung review ko nung Innova. Ride is very comfortable naman, at least dito sa C5. Medyo may konting alon, duyan, kung naman gusto nyo tawag doon. And again, nag-iisa lang na naman ako, wala tayong sakay. So definitely, hindi natin po problemahin ang power. Dahil ito ay merong 172 horsepower and 360 Newton meters of torque. Napakalakas nun mga buddy. Brakes, maganda ang pressure, pero parang bitey rin ang bitey ang preno. So modulation will really help para hindi mahilo ang mga pasahero mo. Kapag nagdadrive ako, lagi ko ang nilulubog tong upuan nito. Napakababa ng pinakamababa nito mga buddy. Para kang nakakotse. Yung pa ko almost ganyan. Oo, 'di ba kasi mostly SUV, MPV, almost 90 degree. Dito para kang nakasedan. So yung dashboard line, yung korte na yan, ito medyo mataas na. So medyo maliit na yung view ko. Pero mas komportable ako ng ganyan. Gusto ko yung mababa yung upuan kesa naman dun sa parang nakatungtong ako sa auto. Meron tong driving modes. Merong normal as in papatayin mo lang yung power mode or eco mode. Merong eco mode, merong power mode. Throttle, medyo may delay talaga. Inapakan mo, parang may konting delay siya na hindi kagad aarangkada. Hindi gaya ng mga dethrottle cable noon, apakan mo, talagang kala mo motor. Itong mga bagong sasakyan na throttle by wire, may mga delay talaga, slight delay. Pero naaalis naman yan sa tuning. So ito, hindi dito masyadong smooth sa part ng C5 na to. Okay naman, ramdam ko yung alog nung ilalim. Usual sa mga SUV na ladder frame, ganito rin ang ride. Pero komportable naman dito. Medyo nagbabibrate na nga yung boses ko eh. Upuan is okay naman, malambot naman yung foam. Komportable naman, yun nga lang hindi ko to inaasahang mamahalin niya ako. Dahil wala ang dulas dito mga buddy. Wala siyang harang sa balikat eh. Alam nyo naman tayo kung mag-testing tayo. And not for faint-hearted pag nagtitest tayo sa Sampaguita Burgring, saka sa Sungay. Yung mga iyakin po dyan na barubal daw ako, nilalaspag ko daw. You can watch, daming channel na nagre-review dyan na mga kababayan natin, Pinoy. Dami dyan, mga nagbe-baby ng auto na nagre-review. Doon po kayo manood, wala pong pilitan dito. But anyway, habang nasa traffic tayo, blind spot. May blind spot ba? Napakaganda ng side mirror, napakalaki. May maliit kang siwang dyan. So, itong A-pillar, medyo nabawasan yung blind spot, although may konting-konti lang. Usual sa blind spot nito dito sa D-pillar na sa likod. O gumaatras ka, although may backup camera ka, syempre minsan tumitingin ka naman pa ganun. So may blind spot pa rin doon. Pag nakapatay ang radyo, rinig na rinig mo yung singaw nung nung turbo niya, yung sa wastegate niya. Ito sana marinig nyo, sana ma-pick up ng microphone natin dyan. Tapakan ko ng konti. And hindi biro ang power ng Innova mga buddy. Sample na natin. Nakakatuwa eh. Anyway, let's do some NVH. Dito tayo sa may S-Lex. So rinig na rinig ko yung bass. A little humming sa tires. Yokohama decibel. We're driving at 100 kilometers per hour. Naririnig ko yung kapaligiran. Medyo nagbabibrate ng neto ang steering at 100 kilometers. Needs balancing. Actually tahimik yung gulong niya, kaya siguro tinawag na Yokohama DB to, decibel. Tahimik siya, may konting-konti lang na katuan. Pero yung kapaligiran, rinig. Itong close band na to, naririnig ko. 100 kilometers per hour at around 1,800, 1,900 RPM. So napaka-relax ng makina, hindi mo masyadong naririnig. Mas malakas pa yung sipol no turbo saka pag nagre-release siya sa wastegate.
mas naririnig ko pa. Vibration sa manibela, excuse yun dahil rental to and it has 27,000 kilometers na. Malamang wala na sa balance yung gulong nito sa harapan. At bago ko makalimutan, yung favorite kong di ko na naman na-discuss kanina sa Creature Comforts natin, yung hidden cup holder. Hidden cup holder mga padi. Meron din doon. Ito. Yan. Hidden cup holder. Gusto ko yan sa mga Toyota. Sana yung mga ibang brands, no? Ilagay din ng ganyan. Napaka convenient. Nasa normal driving mode pa lang tayo niyan mga buddy. Bigyan natin ng power mode. Ilalabas diyan sa gauge, kulay green. Power PWR mode. Para mas nagiging aggressive yung makina or yung transmission, hindi ko maintindihan. Basta mas siya mas may torque pag nasa power mode siya. Hindi naman throttle response kasi may delay pa rin. More NVH dyan sa Calax. Welcome to Calax mga padi, where I test more NVH dahil dito medyo matalbog ang kalsada, pero mostly dito mas tumatahimik yung gulong. Saka mas nakakasagap tayo ng hangin dito. So naririnig ko yung mga maingay, mga gumaganon-ganon sa auto at least at 100 kilometers per hour. Siyempre pag inaapakan mo, mas naririnig mo yung makina, konting-konti lang. Saka yung turbo spool niya, naririnig ko. Vibration sa floor, meron, pero very minimal. At bago ko makalimutan mga buddy, pag nasa traffic ka, nag-aano ka ng manibela, kunyari magmamaniubra ka or kung ano mang gagawin mo, mabigat ang manibela nito, mabigat. Hindi gaya ng mga MPVs na natitest drive natin, mga typical MPVs na EPS, naka electronic power steering, magaang on any instance. Ito mabigat, may kabigatan. But yan, 100 kilometers per hour, may naririnig akong hindi ko alam kung saan lumulusot yan dyan, pero naririnig ko sila. Naririnig ko yung hangin. H for harshness, wala eh. Medyo may ganun nga to pag medyo may uneven, biglang ganun. Medyo tumatalbog-talbog lang akong ganun na malambot. Oo, mga pati. Hindi yung gaya ng iba na balik ka agad yung dump, sipa ka agad yung shock. Ito hindi, may semi-duyan which make it more comfortable to drive. Sa Innova talaga no-brainer mga padi. Pero hindi dito binabayaran yung yung mga tech, adaptive cruise, wala tong ganoon. Ito, walang cruise control. Binabayaran dito yung space, power, capability, kasi ladder frame. Konti siyang vibration sa shocks. Yun nga, kung harshness. Kahit na ladder frame pa to, ladder frame mas capable yun, mas makakakarga ng mabibigat dahil mas malakas ang torque. Saka syempre ladder frame, mas stiff ang chassis. Pero kahit mas stiff ang chassis ng mga ladder frame, komportable naman ako dito somehow. Performance and braking naman tayo mga padi dyan sa Sampaguita Burgring. Welcome to Sampaguita Burgring mga padi, where I test handling and braking. Kung magfe-fade, syempre twisties dito, matetesting natin yung handling, suspension, and I do it pretty fast. Medyo mabilis lang naman, pero hindi naman barumbado. We're still driving at least on the safe side. Hindi natin kinakain yung linya pag hindi tanaw. Lagi kong sinasabi, kung ganyan din ang trip nyo sa mga mountain pass, ingat lang. Ingat lang. At pag blind spot, wag na wag kayong kakain ng linya ng iba. So, basa sa Sampaguita Burgring ngayon, kaya medyo dangerous. And this is a rear wheel drive vehicle, kaya mas dangerous. Dapat alam mo ang ginagawa mo dito. Okay. Yan lang muna natin yung transmission mag-isa. Malakas ang Innova mga padi. Oo, malakas. Okay. Steering is parang SUV siya mga padi.
Hindi talaga siya sharpie kahit anong angle. Lakas ng torque. Lalo na gravity is our friend. Downhill tayo. Lakas ng torque. Taas talaga ng pressure point nito. Yun nga lang bitey. Pag pinapatakbo mo siya ng may kabilisan, okay siya. Pero pag nasa city ka lang, kailangan talaga ng konting modulation, mga buddy. Alright. Doggy, excuse me. Woo! Lakas ng torque ng Innova. Sa power mode dyan, mga buddy, ah. Naka power mode tayo. Kilometers. Woohoo! Woohoo! Yes! Oh, laki na steering angle. Manual mode tayo. Huwag lang kakain ng lane ng iba, mga buddy. Kapag blind. Alright. Okay. Grabe, ang lakas ng torque nito, mga buddy. Vital, low. Alright, technical section. Suspension is malambot. Brakes are still good. Okay. May higa siya, may higa, mga buddy. Pero maganda dito, multi-link ang multi-link ang rear suspension. So mas magandang play ng suspension sa likod. Okay. Doggy, excuse me.
steering angle. So far, yung DB, Yokohama DB is okay naman sa ganitong likuan. Although wala tayong weight, ako lang. Tanaw-tanaw. Okay. Brakes are still good. Nasa taas pa rin ang pressure. Okay. Madulas yung likod. Okay. Nice view. Nice view. Napakaganda mo, Taal. Okay, brakes medyo lumalambot na. Lumalambot na ang preno, mga buddy. Medyo spongy na. Mag 100 dito. Last corner. Last corner. Yes, we made it. Welcome, Taal. Hello. Hi, Taal. Sa tenga, mga buddy. So malambot ang suspension niya sa mga turns. It requires a lot of steering angle. Kung ganun ang gagawin mo, lambot ng preno, mga buddy. Kasi lumalim, tas humina. So anyway, itong mga ganitong sasakyan naman talaga, hindi naman para sa ganun. Kaya nga may nagtatanong, para saan ba tong test na to? Actually, itong test na to, mga buddy, handling and braking test lang naman to, kung hanggang saan siya tatagal, paano siya magre-react sa mga ganong sitwasyon. So far, okay naman. Nga lang, talagang kailangan mong i-mase itong manibela dahil nga it drives like a SUV, yung mga talagang ladder frame na SUV. Kailangan niya ng malaking steering angle, tapos humihiga-higa siya sa mga turns, which is good kasi MPV naman to eh. Isa to sa pinaka-benchmark ng mga MPV dito sa Pilipinas. At kung ako ang tatanungin, isa pa rin to talaga sa pinaka-the best. Power, space, capability, rear-wheel drive kumpara sa mga MPV na front-wheel drive na gasolina na maliliit ang makina, 1.5 liter, hybrid, mas capable to. Ayun ang binabayaran dito, mga buddy, kay Innova. Anyway,
Diyan naman tayo sa Sungay. Welcome to Sungay mga padi, where I drive normally. Tayo natin yung power mode. Normal drive mode lang tayo. Dito, tetestingin natin yung transmission, kung paano siya magre-react, saka kung paano siya aakyat. Although, alam naman natin, o alam ko naman, kayang-kaya nitong umakyat kahit sa tinok o sa highest point. Kayang-kaya nito. Lalo na wala naman ako sakay, nag-iisa lang ako. Pero dito sa Ligaya Drive na to mga padi, masyado kasing matalbog dito. Matetesting na rin natin dito yung harshness niya, saka yung vibrato test kung tinatawag. Normal drive mode, naka-aircon. Akyat ko noon ng Baguio. Ayan, matarik to mga padi. Mukha lang hindi sa camera pero mataas yan. Ito na mga pilipit. Nag-downshift naman. Mostly ang paa ko sa throttle hindi ko nilulubog. At least light lang sa throttle mga padi, para malaman natin kung anong gagawin ng transmission. Minsan release, pero minsan as in 1/4 lang, ganun. Downshift. Ito na yung vibrato test natin, malapit na. Ito na, matalbog dito, matalbog. Ayan na, parang SUV na siya. 3, 2, 1, go. So ayan, medyo meron talaga siyang shake, meron siyang ganoon. Pero hindi naman sobrang tigas. Throttle pedal still the same or release, depende sa liko, pero hindi ako bumabaon. Nakit lang. Yan, nag-upshift pa nga eh. Downshift. Downshift again. Basic lang sa kanya yan mga padi. Basic. Talbog. Para at least nalalaman nyo rin yung harshness niya talaga. Pag ginapakan ko kasi to, malakas eh. Malakas si Innova eh. Lalo na pag natutono tong mga ganito, lakas. Pero stock pa lang, okay na eh. Pero kadalasan, papatune mo pa eh, para mas masarap lalo eh. Nga lang, wala tong mga tech. Wala talaga. Wala tong tech. Lalong lalo na to sa XE. Anyway, more testing dyan sa mga sungay. Another pilipit. Sungayan. Try kong apakan mga padi. Woo! Right. Ito na naman, another sungay, pilipit. Lakas talaga ng Innova. Yes. Maakyat, naka-eco mode, oh. Naka-ilaw yung eco mode. Naman, pilipit. Okay. No problem. Naka-eco mode pa. Wala. Basic na basic mga padi. Panis. Kaya ako nag-iisip ko yung bumili ng Innova, manual, automatic, kahit anong variant yan, depende sa budget mga padi. No-brainer ang Innova. Malakas ang makina, rear wheel drive, ladder frame, pwedeng pangkargahan. Parang SUV na rin kasi ito mga padi. Tapos 167mm lang ang ground clearance. Parang hindi naman 167. Parang mas mataas pa dun. Anyway mga padi, that's the 2024 Toyota Innova XE.
Nung bago to, it's priced at 1.3,075,000. So 1,375,000. Hindi naman to basta-basta MPV mga padi. Ito yung pinaka benchmark talaga ng MPV. Power, torque, carrying capability, maluwag, komportable drive, kahit ladder frame siya. Anyway, I hope nakatulong sa inyo tong video na to. Kung nagpaplano kayong bumili ng Toyota Innova XE or any variant, malamang sa mga higher variants, mas maraming creature comforts, features. Dito kasi meron kang eco mode, power mode lang naman wala kang cruise control, traction control, pwede mong patayin, very basic, Android Auto, Apple CarPlay, simpleng-simple pero very useful. At kung nakatulong sa inyo tong video na to, or I hope na-enjoy nyo tong review na to mga padi, paki-hit naman yung subscribe button dito, paki-hit naman mga padi hindi pa kayo subscriber sa Mab Auto channel para lagi kayong ina-update ni YouTube for new videos or mga videos na hindi nyo pa napapanood sa Mab Auto channel. And I really hope na enjoy nyo tong trip natin sa Sampaguita, Burgring, saka sa Sungay. And if you do, baka naman pwedeng paki-click nyo na rin yung like button katabi ng subscribe button mga buddy. Malaking tulong sa akin pag napindot nyo yung like button na yan. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video.